Mainit ang araw nang muli na namang humarap sa realidad ng kahirapan si Daniel. Isang simpleng lalaki na dating construction worker, ngayon ay nakikitira na lamang sa maliit na barong-barong, kasama ang kanyang sanggol na anak. Ang mga dingding ng kanilang tahanan ay yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, at ang kanilang bubong ay may mga butas na binadaanan ng ulan tuwing tagulan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi kailanman pinabayaan ni Daniel ang kanyang anak. Naaalala pa niya ang araw na iniwan sila ng kanyang asawa. Pagkapanganak kay Lyra, nagdesisyon itong lumayo at humanap ng mas magaan na buhay. Iniwang nakanganga sa paghihirap si Daniel. "Pasensya ka na, Daniel." Iyon ang huling mga salitang narinig niya mula sa babae, habang hawak-hawak pa niya ang bagong silang na sanggol. Naiwan siyang tulala, hindi alam kung paano bubuhayin ang batang walang malay sa kanyang mga bisig. "Anak," bulong niya noon habang pinapahira ng pawis ang noo. "Pangako, hindi kita iiwan." Mula noon, natuto siyang maging ama at ina sa bata. Umaga pa lamang ay naglalakad na siya papuntang palengke upang humanap ng mga pwedeng pagkakakitaan. Dala ang kanyang lumang backpack na puno ng mga gamit ng sanggol. Pagbalik sa kanilang barong-barong, inaabutan siya ng kanyang ina, isang matandang babae na mahina na ang katawan, ngunit hindi sumusuko. "Daniel, anak," sabi ng ina habang inihele ang sanggol. "Ako na muna rito, maghanap ka ng trabaho." "Kaya ko pang mag-alaga." "Salamat, inay," tugon niya. Kita sa mga mata niya ang pagod at lungkot, ngunit pilit niyan pinapanday ang tapang para sa anak. Madalas niyang bitbitin si Lyra sa mga araw na walang makakabantay dito. Nakaupo ang bata sa kanyang balikat o kaya na may nakabalot sa lumang tela na nakatali sa kanyang dibdib. Nakakatawag ito ng pansin sa mga dumaraan at madalas ay tinatanggihan na siya sa mga interview dahil sa kanyang sitwasyon. "Pasensya na, Ginoo," sabi ng isang HR sa kanya. "Minsang mag-apply siya bilang utility staff sa isang kumpanya. Hindi ka pasok sa qualifications namin. At saka, parang wala kang oras para dito. May bata ka pa." Napatungo na lamang siya, kinagat ang loob na sakit at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak. "Ayos lang, anak. Hindi tayo susuko." Sa tuwing matatanggihan, nagiging takbuhan niya ang maliit na fishbowl stand na itinayo sa tabi ng kalsada tuwing gabi. Sa ilalim ng maingay na poste ng ilaw, doon niya piniprito ang mga bilog-bilog na pagkain at si Lyra ay nakaupo sa tabi, nakatingin lamang sa kanya. May mga batang bumibili at natutuwa sa bata, ngunit may ilan ding kapitbahay ang nagtatawanan. Si Daniel naging fishbowl vendor na. Hindi kaya niyang buhayin mag-isa ang anak niya. Pero ng isa, baka iwanan din niya balang araw. Dagdag pa ng isa pang nakisawsaw. Napakagatlabi si Daniel, ngunit pinili niyang manahimik. "Hindi ako susuko," sabi niya sa sarili. "Hindi ko sila papakinggan. Ang mahalaga, busog ang anak ko." Sa tuwing gabi, pagkatapos ng pagtitinda, bumabalik siya sa kanilang maliit na tahanan. Doon, kasama ang ina, pinag-uusapan nila ang bukas. "Anak, baka kailangan mong subukan sa Maynila, baka mas maraming oportunidad doon," sabi ng kanyang ina habang inihahanda ang banig. "Tama ka, inay," sagot niya. "Pero paano si Lyra? Paano kung mawalan ako ng bantay para sa kanya?" "Anak, kaya ko pa naman kahit papaano. Basta't wag mong hayaang lumaki ang aputo na gutom." Napapaluha si Daniel sa bawat pagkakataon na makikita niyang ngumingiti si Lyra habang hawak ang lumang laruan na yari lamang sa kahoy. Sa isip niya, hindi dapat maranasan ng anak ang parehong hirap na dinanas niya sa kanyang kabataan. Lumaki siyang walang ama at ngayon ayaw niyang maranasan iyon ni Lyra. Isang araw, habang naglalakad siya dala ang kanyang envelope ng mga requirements, nadaanan niya ang isang gusali ng isang malaking kumpanya. Malaki, moderno at puno ng mga taong naka-uniforme. Pinagmasdan niya ito mula sa labas at ramdam niya ang pagkabog ng kanyang dibdib. "Kung makakapasok lang ako dito," bulong niya sa sarili, "baka magkaroon tayo ng pag-asa." Ngunit bago siya makapasok, may bantay na agad na humarang. "Pare, mukhang wala ka sa tamang lugar. Alam mo ba ang qualifications dito?" Ngumiti lamang si Daniel, pilit na itinago ang lungkot. "Wala namang masama sa pagsubok, hindi ba?"
Tiningnan siya ng bantay mula ulo hanggang paa. Kita ang kupas na polo at lumang sapatos. Bahala ka, tanging sagot nito. Doon nagsimula ang maliit na pag-asa sa puso ni Daniel. Isang ideya na baka sa malaking kumpanyang ito magsisimula ang pagbabago ng kanilang buhay. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit sigurado siya. Hindi niya bibitawan ang pagkakataon, gaano man kahirap. Sa gabing iyon, habang pinapatulog si Lyra, nagdasal siya, Diyos ko, bigyan mo lang ako ng pagkakataon, hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. At sa mga gabing iyon ng pag-iyak, pangarap, at pangungulila, unti-unting tumibay ang kanyang desisyon. Hahanap siya ng paraan. Kahit gaano kahirap, kahit gaano karaming pintuan ang magsara sa harap niya, hindi niya hahayaang sumuko ang kanyang pag-asa. Dahil siya ay isang ama na handang gawin ang lahat para sa anak na walang ibang inaasahan kundi siya. Maagang-maaga pa lamang ay bumangon na si Daniel mula sa kanyang banig. Ang liwanag ng araw ay sumisilip pa lang sa mga butas ng kanilang bubong, at ang malamig na simoy ng hangin ay dala ang amoy ng usok mula sa mga naglulutong kapitbahay. Nilinis niya ang mukha ng kanyang anak na si Lyra gamit ang maliit na bimpo at pagkatapos ay hinanda ang lumang backpack kung saan nakalagay ang ilang papel ng kanyang mga requirements. Anak, sama ka ulit kay Papa ha, hanap tayo ng trabaho. Bulong niya habang pinapainom ng gatas ang bata. Nakaniting kumakaway si Lyra, parang nakakaintindi na rin sa simpleng salita ng ama. Sa tabi nila, nagising ang kanyang ina na agad din tumulong. Daniel, sabi ng matanda, baka masyado mong pinapagod ang sarili mo. Wala ka pang tulog kagabi. Alam ko nagbenta ka ng fishball hanggang alas 10. Wala akong choice, inay. Sagot niya. Hawang ang kamay ng anak. Kung hihinto ako, sino ang magpapakain sa inyo? Sa anak ko. Lumakad silang mag-ama patungo sa bus stop. Dala ang pag-asa na baka sakali ngayon ay may tatanggap sa kanya. Ngunit sa unang pinuntahang pabrika, mabilis siyang tinanggihan. Pasensya na, sabi ng HR, hindi man lang binasa ang kanyang resume. Kailangan namin ay may diploma. At saka, mukhang wala ka pang sapat na experience. Napatungo siya at nagpasalamat pa rin. Kahit ramdam niyang niyuyurakan ang kanyang pag-asa. Paglabas niya ng gusali, niyakap niya si Lyra na tila umiiyak na rin. Okay lang anak, marami pang kumpanya. Hindi tayo titigil. Sumunod na araw, sinubukan niya sa isang maliit na fast food chain. Mahaba ang pila ng mga aplikante at halos lahat ay bata at presentableng nakasuot ng bagong damit. Sa gilid ng pila, nakatayo si Daniel, pawisan at dala ang anak. May ilan na nagsusulyapan at nagtatawanan. Bakit kaya sumali pa siya rito? Kita mo ba? May bitbit na bata. Bulong ng isa. Nakakahiya naman. Siguro desperado na yan. Dagdag pa ng isa pang nag-a-apply. Pinilit ni Daniel na hindi pakinggan ang mga iyon. Nang siya na ang tinawag sa interview, nakaharap siya sa manager. Gusto ko lang magtrabaho, ma'am. Kahit anong pwesto po, pakiusap niya. Ngunit mahigpit ang tingin ng manager. Paano ka makakapagtrabaho ng maayos kung may anak ka pang inaalagaan? Hindi ka namin matatanggap. Maraming ibang aplikante na mas qualified kaysa sayo. Halos gumuho ang mundo niya nang marinig iyon. Lumabas siyang malungkot, pero agad siyang ngumiti nang makita ang anak. Hindi tayo susuko, anak. Para sayo, magpapatuloy ako. Kinagabihan, muli siyang nagtinda ng fishball sa kanto. Ang maliit na kariton niya ay umiilaw lamang ng isang bombilyang nakakabit sa extension wire. Ang mga batang tambay o bumibili habang si Lyra ay nakaupo sa tabi. Pinaglalaruan ang maliit na tansan. Pare, hindi ka ba nahihiya? Noon nagtatrabaho ka sa construction, ngayon nagtitinda ka na lang ng fishball. Tukso ng isa sa mga numaan. Ngumiti lamang si Daniel. Basta kumikita at nakakapakain ng anak, hindi nakakahiya. Naging paborito na ng ilang estudyante ang fishball ni Daniel. At kahit maliit ang kita, sapat na para may panggatas at kanin. Ngunit hindi niya inalis sa isip ang kanyang pangarap. Ang makapasok sa isang kumpanyang magbibigay ng mas matatag na kinabukasan para kay Lyra. Isang gabi, habang nag-aayos ng paninda, lumapit ang kanyang ina. Anak, huwag kang mawala ng pang-asa. Alam ko mahirap, pero nakita ko kung paano ka magpursige. Ipagpatuloy mo lang, baka bukas may magbukas na pinto para sa'yo.
Napangiti si Daniel at niyakap ang kanyang ina. Salamat, inay. Hindi ko kaya to kung wala ka. Sa bawat gabi, tuwing natutulog na ang lahat, nakaupo siya sa gilid ng banig, hawak ang mga papel at resume. Paulit-ulit niyang iniisip kung saan siya pupunta kinabukasan, anong kumpanya ang susubukan. Kahit gaano karaming beses siyang tinatanggihan, hindi niya isinuko ang laban. Dumating ang isang araw na halos manghina na siya sa dami ng pagtanggi. Pawisan siyang naglalakad sa gilid ng talsada. Bit-bit si Lira na tulog sa kanyang dibdib. Nakita niya ang malalaking gusali sa business district, mga lugar na tila malayo sa abot ng kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung kaya ko pa, bulong niya. Ngunit agad niyang tiningnan ang anak na mahimbing na natutulog. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Para sa'yo, anak, kahit saan, kahit gaano kahirap, lalaban ako. Ang araw-araw na pagpupunyagi ni Daniel ay tila walang katapusan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Sa kanyang puso, alam niya, hindi magtatagal at may magbubutas ding pintuan para sa kanila. Hindi niya alam kung kailan, hindi niya alam kung paano, pero sigurado siya. Ang bawat pawis at sakripisyo niya ay hindi masasayang. Mabilis lumipas ang mga linggo at buwan, ngunit hindi pa rin nagbago ang sitwasyon ni Daniel. Araw-araw ay naglalakad siya sa iba't ibang kumpanya, dala ang lumang envelope ng mga requirements at ang anak niyang si Lira. Ngunit tila ba sarado ang lahat ng pinto para sa kanya. At dahil sa paulit-ulit na pagkabigo, lalong dumami ang mga mata ng lipunang nakatitig at humuhusga sa kanya. Si Daniel na naman, naghahanap ng trabaho, pero wala pa ring nangyayari. Bulong ng isang kapitbahay habang nakatambay sa tindahan. Oo nga paano kasi, single dad, walang babae sa tabi niya, wala ring suporta. Siguro balang araw, iiwanan niya rin yang anak niya. Dagdag ng isa. Naririnig ni Daniel ang mga salitang iyon tuwing dadaan siya. Sa kabila ng lahat, pinipili niyang manahimik. Pilit na hindi pinapakita kay Lira ang bigat ng kanyang dibdib. Sa bawat pag-uwi nila, nakikita niya ang kanyang ina na nakakupo sa harap ng bahay, naghihintay sa kanila. Anak, sabi ng ina isang gabi, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero wag mong hayaang lamunin ka ng mga sinasabi ng iba. Kilala kita. Alam kong kaya mong panindigan ang anak mo. Napayuko si Daniel, mahigpit na niyakap si Lira. Inay, hindi ko alam kung kaya ko pa. Sila, ang tingin nila wala na akong pag-asa. Ngumiti ang ina, pinisil ang balikat niya. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Sa anak mo lang at sa sarili mo, tandaan mo si Lira ang dahilan kung bakit ka lumalaban. Ngunit kahit gaano niya gustong paniwalaan ang kanyang ina, hindi pa rin mapigilan ni Daniel ang makaramdam ng lungkot. Sa barangay, may mga pagkakataon na pinaparatangan siyang pabigat. Kapag pumipila siya sa health center para magpakonsulta kay Lira, may mga nanay na nakatingin at nagbubulungan. Hindi kaya ng isang lalaki na palakihin mag-isa ang anak, sabi ng isa. Baka kung kani-kanino na lang niya iniiwan yan. Kawawa naman ang bata. Tugon ng isa pa. Isang beses, hindi na niya napigilan ang sarili. Kung may problema kayo sa pantapalaki ko kay Lira, sabihin niyo sa akin ng direkta. Ako ang ama niya at hindi ko siya tababayaan, matapang niyang sambit. Natahimik ang mga tao, ngunit hindi nawala ang mga matang mapanghusga. Sa kabila ng lahat, si Lira ang nagsisilbing ilaw sa dilim ng kanyang buhay. Habang lumalaki ang bata, nagsimula itong magsalita ng mga simpleng salita. Papa, tawag niya, sabay yakap. Doon muling bumabalik ang lakas ni Daniel. Minsan, habang naglalakad sila pauwi, nakatingin si Lira sa kanya at biglang nagsabi, Papa, gutom. Walang pera si Daniel ng oras na yon. Kaya't dali-dali siyang bumili ng isang pirasong tinapay at hinati ito sa dalawa. Kain tayo, anak, sabi niya habang iniabot ang kalahati. Ngumiti si Lira at kumain. Tila ba walang iniintindi? Ngunit sa puso ni Daniel ramdam niya ang bigat ng hindi niya maibigay ang marangyang buhay para sa anak. Balang araw, anak, hindi na tayo kakain ng tinapay lang. Pangako, bulong niya. Patuloy siyang naghanap ng trabaho, ngunit kahit sa maliliit na kumpanya,
Lagi siyang nauudlot. Isang beses, kinausap siya ng isang supervisor matapos ang interview. Alam mo, Daniel, anito, hindi ko nakikita ang future mo dito. Mas makakabuti siguro na manatili ka na lang sa pagtitinda mo. Ang mga kagaya mo, mahirap nang umasenso. Napahigpit ang hawak ni Daniel sa mga papel niyang dala. Ngunit sa halip na makipagtalo, ngumiti siya at nagpasalamat. Sa kanyang isipan, hindi ako susuko. Hindi nila alam ang kaya kong gawin. Sa mga panahong iyon, mas lalong naging haligi ng lakas si Lyra. Sa bawat ngiti ng bata, sa bawat tawag na papa, muling bumabalik ang pag-asa niya. Lagi niyang pinapaalala sa sarili. Ang laban na ito ay hindi para sa kanya, kundi para sa anak. Isang gabi, habang nakahiga sila ng kanyang ina sa maliit na barong-barong, nagsalita ito. Daniel, marami kang kalaban sa labas. Hindi lang kahirapan, pati na rin ang mga taong hindi naniniwala sa'yo. Pero tandaan mo, hindi sila ang magdidikta ng kinabukasan mo. Tumingin si Daniel sa langit, sa butas ng bubong kung saan makikita ang iilang bituin. Oo nga, inay, wala silang karapatan. Basta't may lira ako, hindi ako bibitiw. At mula sa mga gabing puno ng tsismis at pagdududa ng lipunan, lalong tumibay ang paninindigan ni Daniel. Hindi niya alam kung kailan darating ang pagkakataon. Pero alam niya, darating ang araw na mapapatunayan niyang mali ang lahat ng nagduda at humusga sa kanya. Isang umaga, matapos ang ilang linggong sunod-sunod na pagkabigo, nakatanggap si Daniel ng balita mula sa isang kakilala. Daniel, sabi ng dating kasamahan niya sa construction, may malaking kumpanya raw na tumatanggap ng aplikante ngayon. Subukan mo, baka sakali. Hindi na nagdalawang isip si Daniel. Agad niyang inayos ang lumang envelope kung saan naroon ang kanyang mga papel. Isinabit ni si Lyra gamit ang lumang tela sa kanyang dibdib at naglakad patungo sa lungsod. Habang lumalakad sila, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Sa isip niya, baka ito na ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Nang makarating sila sa harap ng gusali, napanganga si Daniel. Malaki, makintab ang salamin at puno ng mga taong naka-corporate attire. Halatang hindi iyon ordinaryong kumpanya. Doon niya nakita ang mga aplikanting nakapila, mga kabataang bihis na bihis, may dalang bagong folders at mga resume na nakaprint sa mamahaling papel. Sa tabi nila, nakatayo si Daniel, pawisan, nakasuot ng kupas na polo at sirang sapatos. Papa, ganda, bulong ni Lyra habang nakatingin sa gusali. Napangiti si Daniel. Oo anak, ang ganda, baka dito tayo magsimula ng bagong buhay. Habang pumipila, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilan pang nagbubulungan. Bakit kaya siya nag-a-apply dito? Kita mo ba? May bitbit na bata, bulong ng isang babae sa likod. Siguro desperado na siya, tugon ng isa pa. Pinili ni Daniel na hindi pansinin ang mga iyon. Ang mahalaga ay makapagsumiti siya ng aplikasyon. Nang siya na ang tinawag, pumasok siya sa loob ng gusali. Malamig ang aircon, makintab ang sahig, at halatang puro mayayaman at edukadong tao ang naroroon. Naramdaman niya ang kanyang kaba, ngunit mas pinili niyang kumapit sa kamay ng anak at lumakad ng may kumpiyansa. Dinala siya ng HR sa isang conference room kung saan gaganapin ang panel interview. 3 tao ang nakaupo sa mesa. Ngunit agad na tumatak sa kanyang paningin ang isang babae, matangkad, naka-corporate suit, matalim ang mga mata at halatang may kapangyarihan. Siya si Cassandra, ang CEO ng kumpanya. Pangalan? Tanong ng isa sa mga HR staff. Daniel po, construction worker dati. Willing po akong tumanggap ng kahit anong trabaho, sagot niya. Napatingin si Cassandra mula sa kanyang papel at diretso siyang tinignan. Bakit ka nandito? Maraming kumpanya na mas akma sa iyong background. Bakit dito? Hindi siya nakapagsalita agad. Ngunit nang makita niya si Lyra na nakasilip mula sa kanyang dibdib, bigla siyang nakaramdam ng lakas. Para sa anak ko, ma'am, gusto kong mabigyan siya ng maayos na kinabukasan. Kahit utility, kahit janitor, kahit anong trabaho po. Basta't matanggap lang ako. Tahimik ang silid. Napatingin si Cassandra sa bata. Nakita niya ang inosenteng mukha ni Lyra at sa isang iglap, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mga mata.
Hindi iyon ang tipikal na malamig at istriktong CEO na nakasanayan ng mga empleyado. Para bang may kung anong kumurot sa kanyang damdamin. Ngunit agad din niyang tinakpan ang emosyon at bumalik sa pagiging istrikta. Hindi kami basta tumatanggap ng kahit sino, matigas niyang sabi. Lalo na kung wala kang sapat na credentials. Alam ko po ma'am, mabilis na sagot ni Daniel, pero handa po akong matuto. Handang-handa akong magsakripisyo. Hindi po ako tatakbo sa responsibilidad. Gusto ko lang ng pagkakataon. Naging matagal ang katahimikan. Ang dalawang HR staff ay nagkatinginan. Tila ba nagdududa kung bakit pinapahaba pa ng CEO ang oras para kay Daniel. Sa totoo lang, kung ibang aplikante iyon, kanina pa tinanggihan. Babalikan ka namin. Malamig na tugon ni Cassandra. Sabay tanda na tapos na ang interview. Paglabas ni Daniel, ramdam niya ang bigat ng pagkadismaya. Ngunit kahit papaano, may kakaibang naramdaman siya. Parang may nakita si Cassandra sa kanya. Hindi niya, narinig mo ba, anak? Hindi pa rin tayo tinanggap. Pero okay lang. Babalik tayo ulit. Hindi pa tapos ang laban. Sa gilid ng lobby, pinagmamasdan siya ni Cassandra mula sa bintana ng kanyang opisina. Kita niya kung paano inakay ni Daniel ang anak. Kung paanong hindi ito nagpakita ng kahinaan sa harap ng bata, kahit halatang sugatan na ang loob. Interesting. Bulong ni Cassandra sa sarili. Hindi siya tulad ng iba. At doon nagsimula ang unang pagkakakilala ng isang mahirap na single dad at ng isang mayamang CEO. Isang pagkakakilalan magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Makalipas ang ilang linggo mula sa unang interview, halos nakalimutan na ni Daniel ang posibilidad na matanggap sa kumpanya. Bumalik siya sa kanyang nakagawian. Paghahanap ng trabaho sa araw, pagtitinda ng fishball sa gabi, at pag-aalaga kay Lyra sa bawat oras na kaya niya. Ngunit isang umaga, habang nagluluto siya ng lugaw para sa kanyang anak, may kumatok sa kanilang barong-barong. Si Daniel ba ito? Tanong ng isang nakauniforma na lalaki. Dala ang sobre. Ako po, sagot niya. Nagtatakang tumayo. Iniabot ng lalaki ang liham. Galing sa kumpanya ni Cassandra, inuutusan kang pumunta bukas para sa follow-up meeting. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ako? Sigurado ka? Oo, nakasulat dito. Bukas ng umaga, dalhin mo ang mga papeles mo. Pagkaalis ng lalaki, napaupo si Daniel sa bangko, hawak ang sobre na parang ginto. Lumapit ang kanyang ina. Ano yan anak? Inay, tinatawag ulit ako ng kumpanya. Hindi ko akalain. Anak, baka ito na ang pagkakataon. Huwag mong palampasin, sagot ng kanyang ina na may halong tuwa at kaba. Kinabukasan, nakapila na ulit si Daniel sa makintab na gusali. Ngayon, mas matindi ang kanyang kaba. Nang tawagin siya, agad siyang dinala sa opisina ng mismong CEO. Pagpasok niya, nakita niya si Cassandra, nakaupo sa malapad na mesa, nakatingin sa mga papeles, habang hawak ang isang baso ng tubig. Umupo ka, malamig na utos nito. Umupo si Daniel. Mahigpit ang hawak sa envelope ng kanyang mga requirements. Salamat po sa pagkakataon, ma'am. Sandaling katahimikan bago nagsalita si Cassandra. Binasa ko ang aplikasyon mo. Wala kang diploma. Wala ka ring sapat na experience para sa posisyong available. Alam mo ba yon? Tumango si Daniel. Alam ko po, ma'am. Pero handa po akong magtrabaho kahit anong posisyon. Utility man lang, janitor, basta po makapagtrabaho. Pinadmasdan siya ni Cassandra para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Bakit ka desperadong pumasok dito? Huminga ng malalim si Daniel. Para sa anak ko, ma'am. Kailangan niya ng maayos na kinabukasan. At hindi ko po kaya kung wala akong trabaho. Matagal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, biglang nagsalita si Cassandra ng isang bagay na halos ikabagsak ni Daniel sa kinauupuan. Kung mabuntis mo ako, tatanggapin kita. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ma'am, ano pong ibig niyong sabihin? Diretsyong tumingin si Cassandra sa kanya. Simple lang. Matagal ko nang gustong magkaroon ng anak. Pero hindi ako naniniwala sa mga lalaking puro salita lang. Nakita ko kung paano mo alagaan ang anak mo. Kung mapatunayan mong kaya mong magbigay ng anak sa akin, tatanggapin kita sa kumpanya.
at higit pa roon, bibigyan kita ng posisyon. Natahimik si Daniel. Hindi niya alam kung iinsultuhin ba siya o tatanggapin bilang biro ang narinig. Ngunit nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Cassandra, alam niyang hindi iyon biro. Ma'am, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niyo. Para bang sinusubok niyo ako sa paraang hindi ko maintindihan. Tumayo si Cassandra at lumapit sa bintana, nakatanaw sa ibaba ng gusali. Hindi mo kailangang maintindihan, basta't sundin mo ang kondisyon ko. Kapalit ng lahat ng kailangan mo, trabaho, seguridad para sa anak mo. Tumigil ang oras para kay Daniel. Naramdaman niyang kumakabog ang kanyang dibdib at parang bumigat ang hangin sa paligid. Sa kanyang isipan biglang pumasok ang imahe ng kanyang anak. Kung tatanggapin ko to, anong klase ng ama ako? Tanong niya sa sarili. Ngunit kasabay nito, naalala rin niya ang hirap na dinaranas nila araw-araw, ang gutom, ang mga pintuang nagsasara, ang mga taong humuhusga. Nag-usap ang kanyang damdamin at isipan. Tila nagbabanggaan. Sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw na hindi tama ang kondisyon. Ngunit naroon din ang boses na paulit-ulit na nagsasabi, ito ang pagkakataon para sa anak mo. Ma'am, sa wakas ay nakapagsalita siya. Hindi ko alam kung kaya ko ang hinihingi niyo, pero kung ito lang ang paraan para mapatunayan kung handa akong magbigay ng lahat para sa anak ko, iisipin ko po. Lumapit si Cassandra sa kanya, diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang sagutin ngayon. Pero tandaan mo, Daniel, hindi lahat ng pagkakataon ay paulit-ulit na dumarating. Isipin mo ng mabuti. Umalis si Daniel ng gusali na parang pasan ang buong mundo. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang narinig niya. Kung mabuntis mo ako, ang simpleng kondisyon na iyon, para bang isang mabigat na pagsubok na magpapabago ng buong direksyon ng kanyang buhay. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang ina. Anak, kumusta? Ano ang sinabi nila? Napayo ko si Daniel. Hindi alam kung paano ipapaliwanag. Inay, may kondisyon silang sinabi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin. Anak, ano bang kondisyon yun? Tanong ng ina, nag-aalala. Umiling si Daniel. Hindi pa oras para sabihin. Pero mahirap, inay. Napakahirap. Sa gabing iyon, habang natutulog si Lyra sa tabi niya, mahigpit niyang niyakap ang anak. Anak, anong gagawin ko? Paano kung ito na lang ang tanging paraan para magkaroon tayo ng magandang buhay? Pero, tama ba ito? At doon nagsimula ang pinakamatinding laban ni Daniel. Ang laban hindi lang para sa kanyang anak, kundi para sa kanyang konsensya at dangal bilang tao. Makalipas ang ilang araw mula nang ibigay ni Cassandra ang kanyang kondisyon, nanatiling balisa si Daniel. Hindi siya mapakali sa tuwing naiisip niya ang bigat ng sinabi ng CEO. Para bang binabalot siya ng tanong kung tama bang sundan ang daan na iyon o kung mas mabuting umiwas. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, muling tinawag siya ng kumpanya para makausap si Cassandra. Pagdating niya sa gusali, agad siyang sinalubong ng sekretarya at inihatid sa opisina ng CEO. Sa pagpasok niya, napansin niyang kakaiba ang aura ni Cassandra. Hindi na lamang ito ang malamig at istriktang babaeng nakita niya noong una. May bakas ng lungkot sa kanyang mga mata na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang matatag na anyo. Umupo ka, Daniel, sabi ni Cassandra. Malamig pa rin ang tinig, ngunit may halong pag-aalinlangan. Tahimik siyang naupo, mahigpit ang kapit sa envelope na dala. Bagamat wala namang laman, kundi mga lumang papeles. Tinitigan siya ni Cassandra. Parang may gustong sabihin, ngunit nagdadalawang isip. Sa huli, siya rin ang bumigay. Siguro nagtataka ka kung bakit ko sinabi ang ganoong kondisyon. Panimula ni Cassandra. Tumango si Daniel, marahang sumagot. Oo ma'am, sa totoo lang, hindi ko pa rin po maintindihan hanggang ngayon. Huminga ng malalim ang babae, sabay tingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang malalaking gusali ng lungsod. Matagal na akong naghahanap ng lalaking makakapagbigay ng tunay na pamilya. Pero hindi ko iyon nahanap kahit gaano ako kayaman, kahit gaano ako makapangyarihan. Naguluhan si Daniel. Ma'am, hindi po ba marami ang nagkakagusto sa inyo? Isa po kayong kilalang CEO.
Maraming lalaki ang mag-aalok ng lahat para lang makuha ang tiwala nyo. Mapait na ngumiti si Cassandra. Oo, marami. Pero lahat sila, pera ko ang habol, ang posisyon ko. Hindi ako, hindi ang pagkatao ko. At sa likod ng lahat ng tagumpay ko, may lihim akong matagal ko nang kinikimkim. Nanahimik si Daniel, hinihintay ang kasunod. Doon na nagsimulang bumigat ang boses ni Cassandra. May iniindang sakit ang katawan ko, Daniel. Matagal na akong nahihirapang magdalang tao. Sinubukan ko na ang maraming paraan. Gamot, operasyon, doktor sa ibang bansa, pero wala pa ring nagbunga. At habang tumatagal, pakiramdam ko na uubos ang oras ko. Nagulat si Daniel. Hindi niya inaasahan na ang isang makapangyarihan at istriktang babae ay may ganitong kahinaan. Ma'am, mahina niyang nasabi. Pasensya na po kung tatanungin ko, pero bakit ako? Maraming lalaki ang mas may kakayahan, mas mataas ang estado, mas malapit sa antas ninyo. Diretsong tumingin si Cassandra sa kanya. Dahil nakita ko kung paano mo alagaan ang anak mo. Hindi mo siya iniwan kahit iniwan ka ng asawa mo. Ang pagmamahal na iyon, hindi ko nakita sa kahit sino mang lalaki sa paligid ko. Sa iyo ko nakita ang tapang at paninindigan na hinahanap ko. Natahimik si Daniel. Ang puso niya'y naghalo-halo sa emosyon, awa, pagkabigla at pagkalito. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bigat ng tiwala na ibinibigay sa kanya ng babaeng halos hindi pa niya kilala. Daniel, pagpapatuloy ni Cassandra, hindi ako naghahanap ng lalaki na magsisilbi sa akin. Ang hinahanap ko ay isang ama na kaya kong pagkatiwalaan kung sakaling magkaanak ako. At nakikita ko na ikaw iyon. Kaya ganon ang kondisyon ko. Kung mabibigyan mo ako ng tanak, iyon na ang magiging patunay. Napalunok si Daniel. Pinisil ang kanyang mga kamay. Pero ma'am, hindi po ba parang hindi normal ang ganitong paraan? Hindi ba't parang binabalewala natin ang kahulugan ng pamilya? Tumitig muli si Cassandra, ngunit ngayon ay may bakas ng pagkapagod sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero sa tagal ko sa mundong ito, natutunan ko nang hindi lahat ng bagay ay makukuha sa normal na paraan. Minsan, kailangan mong gumawa ng sarili mong daan. At kung ako man ay huhusgahan, handa akong tanggapin iyon. Ang importante, matupad ko ang pangarap kong maging ina. Sa puntong iyon, hindi na nakatiis si Daniel at nagtanong, "Kung sakali ma'am, ano ang mangyayari sa anak ko? Paano siya?" "Hindi ko siya aalisin sa'yo," mabilis na sagot ni Cassandra. "Kung tutulong ka sa akin, tutulungan din kita. Gusto kong makita kung paano ka magtatag ng pamilya, hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa akin. Kung papayag ka, hindi ka mawawalan. Sa halip, mas makakamit mo pa ang lahat ng pinapangarap mo para sa kanya." Nanatiling tahimik si Daniel. Ngunit sa loob niya ay may matinding bagyo ng damdamin. Tong sinabi ni Cassandra ay tila isang pagkakataon na hindi na babalik. Ngunit kapalit nito ay isang responsibilidad na hindi niya tiyak kung kaya niyang gampanan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi siya mapakali. Habang pinapatulog si Lyra, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ng CEO. Hindi lahat ng bagay ay makukuha sa normal na paraan. Lumapit ang kanyang ina, nag-aalala. "Anak, may problema ba?" Ang lungkot ng mga mata mo. Nagatubiling sumagot si Daniel. "Inay, nalaman ko ang lihim ni Cassandra. May sakit siya. Nahihirapan siyang magkaanak. At ang gusto niya, ako ang maging paraan niya." Natahimik ang kanyang ina. At sa huli nagsalita, "Anak, mabigat yan. Hindi basta-basta ang hinihingi niya. Pero kung totoo ang intensyon niya, baka hindi ito tungkol sa pera o trabaho lamang. Baka ito'y tungkol sa tiwala." Mahigpit na niyakap ni Daniel si Lyra. "Hindi ko alam, inay. Paano kung mali ang desisyon ko? Paano kung masaktan lang kaming lahat?" Ngunit sa kabila ng kanyang pagdududa, may isang bagay na malinaw kay Daniel. Hindi na ito simpleng usapan tungkol sa trabaho. Isa itong lihim na nagbukas ng pinto para sa mas malaking pagbabago sa kanilang mga buhay.
At sa gitna ng dilim ng kanilang kahirapan, unti-unting lumilinaw ang katotohanan. Ang landas na tatahakin niya ay hindi na basta para sa kanya lamang, kundi para sa kapalaran ng mga taong mahalaga sa kanya. Hindi naging madali para kay Daniel ang mga sumunod na araw matapos niyang malaman ang lihim ni Cassandra. Sa bawat umaga, habang pinapaliguan niya si Lyra gamit ang tabo at malamig na tubig mula sa poso, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salitang binitiwan ng CEO. Kung mabibigyan mo ako ng anak, iyon ang magiging patunay. Sa isang banda, naroon ang pangarap niya para kay Lyra. Isang kinabukasan na hindi na kailangang gutumin ang kanyang anak, hindi na kailangang matulog sa ilalim ng tumutulong bubong. Ngunit sa kabila nito, naroon din ang bigat ng kanyang konsensya. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak ang desisyong maaaring magbago ng lahat? Paano niya haharapin ang lipunan kung malaman nilang tumanggap siya ng ganoong kondisyon? Habang nag-aalmusal sila ng kanyang ina, hindi na niya napigilang magbukas ng damdamin. Inay, mahina niyang sabi, "Hindi ko alam kung tama pa ang ginagawa ko. Sinasabi ng utak ko na para ito kay Lyra, pero sinasabi ng puso ko, baka mali." Tumingin ang matanda sa kanya. Puno ng pag-unawa ang mga mata. "Anak, wala namang tamang kasagutan agad. Lahat ng desisyon may kapalit." Ang tanong, handa ka ba sa bigat ng kapalit? Napabuntong hininga si Daniel at niyatap ang anak. Para sa kanya, handa akong gawin ang lahat. Pero paano kung sa huli, hindi pala iyon ang tamang paraan? Kinagabihan, matapos niyang ibaba ang karito ng fishball, muli siyang naglakad pa uwi. Habang naglalakad sa ilalim ng poste ng ilaw, hindi niya maiwasang maalala ang mukha ni Cassandra. Ang malamig, ngunit malungkot na mga mata nito, at ang lihim na pilit nitong tinatago. Para bang bawat panisip niya kay Cassandra, mas lalo siyang nalilito. Nang sumunod na araw, pinawag siyang muli sa opisina. Sa pagkakataong ito, mas seryoso na ang usapan. "Daniel," panimula ni Cassandra, "hindi ko alam kung naintindihan mo ang bigat ng hinihingi ko. Hindi ito laro. Kapag pinasok mo ito, wala nang atrasan. Handa ka ba?" Nagkibit balikat si Daniel. Mahigpit ang kapit sa kanyang envelope na walang laman kundi lumang papel. "Hindi ko pa rin po alam, ma'am. Gusto ko ng magandang kinabutasan para sa anak ko. Pero hindi ko po alam kung kaya kong ipagpalit ang sarili kong prinsipyo." Saglit na natahimik si Cassandra, saka ito muling nagsalita. "Hindi ko hinihiling na ipagpalit mo ang dangal mo. Ang hinihingi ko ay tiwala. Kung kaya mong magbigay ng tiwala, makakahanap tayo ng paraan na hindi sisira sa'yo bilang tao." Napatingin si Daniel sa kanya, halatang gulat. "Pero ma'am, anong ibig niyong sabihin?" "Bibigyan kita ng panahon," sagot ng CEO. "Panahon para kilalanin ako, para maintindihan kung bakit ko ito ginagawa. Hindi ko hinihingi na desisyonan mo ito agad. Pero tandaan mo, hindi ko rin maipapangako na maghihintay ako habang buhay." Doon nagsimulang magulo lalo ang damdamin ni Daniel. Sa mga sumunod na linggo, imbes na tuluyang umiwas, pumapayag siyang makipagkita kay Cassandra. Hindi ito mga pulong tungkol sa trabaho, kundi mga pag-uusap tungkol sa kanilang buhay. "Lumaki ako na walang kasama," minsang ikiniyento ni Cassandra habang nakaupo sila sa isang pribadong silid. "Nasa negosyo palagi ang mga magulang ko. Lahat ng bagay, pera ang kapalit. Kaya hindi ko naramdaman kung paano maging anak. At ngayong ako naman, pakiramdam ko, hindi rin ako matututo kung paano maging ina." Tahimik na nakinig si Daniel sa kauna-unahang pagkakataon. Nakita niya ang CEO hindi bilang isang malamig na pinuno, kundi bilang isang babaeng sugatan sa loob. "Ma'am, hindi po ako perpekto. Hindi ko nga po alam kung paano ako nakaka-survive araw-araw. Pero sigurado ako sa isa. Walang batang dapat lumaki na walang magulang na nagmamahal sa kanya." Ngumiti si Cassandra at sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel ang malambot na bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit kahit nagiging malapit sila, hindi pa rin nawawala ang tinig ng kanyang konsensya. Sa bawat gabing umuuwi siya, dala ang alaala ng kanilang mga pag-uusap, lagi siyang humihinto at tinitignan ng kanyang anak na mahimbing na natutulog. "Anak,
tama ba itong ginagawa ni Papa? O baka mas lalo kitang pinapahamak? Isang gabi, habang nakahiga sila ng kanyang ina, muling nag-usap ang mag-ina. "Inay," bulong niya, "parang hinahati ako ng dalawang mundo. Gusto kong tulungan si Cassandra dahil alam kong totoo ang kanyang panungulila. Pero paano naman ako? Paano ang anak ko?" Hinawakan ng matanda ang kamay niya. "Anak, minsan ang pinakamahirap na desisyon ay hindi kung alin ang tama o mali. Minsan, alin ang mas kaya mong panindigan sa habang buhay." Natahimik si Daniel. Doon niya naunawaan na ang laban niya ay hindi lamang laban ng kahirapan, kundi laban ng kanyang sariling puso. Sa sumunod na araw, muling humarap si Daniel kay Cassandra. Hindi pa siya handang magbigay ng tiyak na sagot, ngunit malinaw na sa kanyang isa. Magsisimula na siyang makilala, hindi lamang ang CEO, kundi ang babaeng matagal nang naghahanap ng pagmamahal at pag-asa. At sa puntong iyon, nagsimula ang tunay na paglalaban ng damdamin. Isang labang magtatakda kung saan hahantong ang kanilang kapalaran. Makalipas ang maraming linggo ng pag-iisip, pagdududa at walang katapusang pakikipag-usap sa kanyang ina, dumating si Daniel sa puntong kailangan na niyang magdesisyon. Hindi man niya gusto ang naging kondisyon ni Cassandra, alam niyang hindi ito simpleng kapritso lamang. May bigat at lalim ang dahilan ng babae. At higit sa lahat, nakasalalay dito ang kinabukasan ng kanyang anak. Isang hapon, nagpunta siyang muli sa gusali ng kumpanya habang hawak-hawak si Lyra, na ngayon ay medyo malikot na at marunong nang magsalita ng ilang salita. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang kanyang puso ay parang pinipiga, ngunit sabay ding itinatali ng pangarap para sa anak ang kanyang mga paa upang magpatuloy. Pagpasok sa opisina, sinalubong siya ni Cassandra. Hindi ito nakangiti, ngunit hindi rin kasing lamig ng dati ang kanyang anyo. "Nagdesisyon ka na ba?" tanong nito diretsyo. "Ma'am," nagsimula si Daniel. Nanginginig ang boses. "Hindi ko man maintindihan lahat at hindi ko man tanggapin ng buo ang kondisyon niyo. Pero kung ito ang paraan para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang anak ko, handa akong subukan." Hindi nagsalita agad si Cassandra. Tinitigan lang siya ng matagal, para bang sinusuri kung totoo ang kanyang sinasabi. Sa huli, tumango ito. "Kung ganoon, simula na ng ating kasunduan." Mula noon, nagsimula ang kakaibang ugnayan sa pagitan ng dalawa. Hindi iyon tipikal na relasyon ng isang empleyado at isang CEO. Bagkus, isa itong mapait na kasunduang parehong puno ng pag-aalinlangan at pangamba. Pinayagan ni Cassandra na magsimulang pumasok si Daniel sa kumpanya bilang isang ordinaryong staff, ngunit malinaw sa kanilang dalawa na may mas malalim na dahilan kung bakit siya naroon. Sa unang linggo ng kanyang pagtatrabaho, ramdam ni Daniel ang malamig na tingin ng ibang empleyado. Bakit kaya biglang natanggap yan? Wala namang experience, bulong ng ilan. Siguro may koneksyon sa boss, dagdag pa ng iba. Pinili niyang hindi magpaliwanag, imbes na sagutin ang mga mapanuyang salita. Ipinakita niya ang kanyang sipag. Maaga siyang pumapasok, huling umaalis, at tinitiis ang lahat ng utos kahit gaano kahirap. Ngunit sa bawat gabi, habang inihahanda ang kanyang anak na matulog, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang kasunduang pinasok niya. "Papa, paglaki ko, bibili ako ng laruan mo," sabi ni Lyra minsan habang nakahiga sa tabi niya. Napaluha si Daniel sa simpleng salita ng anak. "Anak, pangako, gagawin ko ang lahat para hindi ka lumaking kapos." Samantala si Cassandra naman ay may sariling laban. Hindi madali para sa kanya ang ipakita ang malambot na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa harap ng mga board members at empleyado, nananatili siyang istrikta at matatag. Ngunit sa tuwing sila ni Daniel ay nag-uusap ng pribado, unti-unti niyang ibinubukas ang sarili. "Hindi ko alam kung tama ang ginagawa natin," minsan ay nasabi niya habang nakatingin sa malaking bintana ng kanyang opisina. "Pero wala na akong ibang makitang paraan. Kung mabigo pa ako, baka hindi ko nakayanin." Tahimik lang si Daniel na nakikinig.
Ayaw niyang pangunahan ang damdamin ng babae, ngunit sa loob niya, nagsisimula na ring mabuo ang kakaibang pag-unawa kay Cassandra. Nakita niyang hindi lamang ang CEO na malupit at makapangyarihan, kundi ang babaeng sugatan na matagal nang nag-iisa. Sa mga sumunod na linggo, dumaan sila sa mahirap na proseso ng pagtanggap sa kasunduan. Maraming gabi ang puno ng pag-aalinlangan at katahimikan. May mga pagkakataon na halos hindi makatingin si Daniel kay Cassandra at ganoon din si Cassandra sa kanya. Ngunit sa kabila nito, unti-unti ring lumilitaw ang isang koneksyon na hindi nila maipaliwanag. Daniel, sabi ni Cassandra minsang magkausap sila, huwag mong isipin na isa kang alipin ng kondisyon na ito. Gusto kong alam mong may pagpipilian ka pa rin. Pero ma'am, tugon ni Daniel, kapag iniwan ko ito, parang iniwan ko na rin ang pangarap ng anak ko. Hindi ko iyon kayang gawin. Nagpatuloy ang kanilang kakaibang sitwasyon. Isang kasunduan na hindi nagsimula sa pagmamahalan, kundi sa pangangailangan at kapalit. At habang tumatagal, mas lalo nilang naramdaman ang bigat ng desisyong iyon. May mga gabi na umuuwi si Daniel na halos hindi makatingin sa kanyang ina. Inay, bulong niya minsan, nagsisimula na po akong matakot. Baka sa bandang huli, mawalan ako ng respeto sa sarili ko. Ngunit mahigpit na tinapik siya ng kanyang ina sa balikat. Anak, hindi lang respeto ang nakasalalay dito. Ang tinitimbang mo ngayon ay ang kinabukasan ng anak mo at ng isang babaeng matagal nang naghahanap ng pag-asa. Huwag kang matakot. Panindigan mo ang pinili mo. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ring nakikita ni Daniel ang ibang mukha ni Cassandra. Sa kabila ng kanyang istriktong anyo, naroroon ang babaeng natutong ngumiti tuwing nakikita si Lyra. Ang babaeng marunong ding mapagod at masaktan, at ang babaeng hindi pala perpekto gaya ng iniisip ng lahat. Ngunit sa kabila ng mga munting pagbabagong ito, nanatiling mapait ang simula ng kanilang kasunduan. Hindi ito dulot ng pagmamahal, kundi ng pangangailangan. At kahit alam nilang pareho ang kanilang tinatahak, hindi pa rin malinaw kung saan hahantong ang lahat. Ang tanging sigurado lang, ang kanilang buhay ay hindi na muling magiging gaya ng dati. Mula nang formal na magsimula ang kasunduan, naging iba na ang direksyon ng buhay ni Daniel. Unti-unti niyang naramdaman ang malaking pagbabago hindi lamang para sa kanya, kundi lalo na para kay Lyra. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng matinong trabaho sa kumpanya ni Cassandra. Bagaman utility staff lang ang posisyon na ibinigay sa kanya, sapat na yon para sa kanya. Isang pagkakataong matagal niyang hinintay, isang simula na hindi niya kailanmang naranasan noon. Tuwing umaga suot niya ang uniform na kulay asul, dala ang maliit na ID na nakasabit sa leeg. Habang nagwawalis sa malawak na labi, hindi niya maiwasang mapangiti sa sarili. Lyra, anak, may trabaho na si Papa. Bulong niya minsan sa litrato ng anak na itinago niya sa bulsa. Dahil sa sahod na natatanggap niya, nakabili siya ng mas maraming pagkain para kay Lyra. Hindi na puro tinapay o lugaw ang kanilang ulam. May mga pagkakataon na nakakabili na siya ng isda, gulay at kahit manok paminsan-minsan. Napansin ito ng kanyang ina at hindi napigilang maluha. Anak, salamat. Ngayon hindi na tayo matutulog na gutom. Wika nito habang inihahanda ang hapunan. Ngunit sa likod ng mga ngiti, alam ni Daniel na hindi pa rin natatapos ang kanyang laban. Ang mga empleyado sa kumpanya ay patuloy na nagtataka kung bakit siya tinanggap. May ilan na lantaran siyang tinitingnan nang may panghuhusga. Bakit kaya biglang nakuha ng trabahong ito? Hindi naman siya qualified. Bulong ng isang janitress. Siguro may alam siyang lihim ng CEO. Dagdag pa ng isa. Pinili niyang huwag na lamang pakinggan ng mga iyon. Sa halip, mas lalo siyang nagsipag. Siya ang unang pumapasok at huling umaalis. Kahit ang pinakamabibigat na gawain, pagbubuhat ng mga kahon, paglilinis ng bodega at pagtulong sa mga trabahong hindi naman niya obligasyon, ginagawa niya ng walang reklamo. Dahil dito, unti-unti ring nakikita ng ilang empleyado ang kanyang kasipagan. May ilan na nagsimulang magbago ang tingin sa kanya. Alam mo,
Kahit papaano, masipag pala si Daniel. Buluman isang staff. Baka mali tayo ng iniisip. Samantala, si Cassandra ay nagsimulang magpakita ng kakaibang malasakit. Sa tuwing napapadaan siya at nakikita si Daniel na nagtatrabaho, napapahinto siya sandali. Hindi man niya sinasabi, ramdam ni Daniel ang mga matang nakamasid sa kanya. Isang araw, habang nasa kapeteriya si Daniel, lumapit si Cassandra. Tahimik ang lahat ng empleyadong nakakita. Sanay sila na hindi nakikipag-usap ang CEO sa kahit sino lang. Ngunit heto siya ngayon, tumabi kay Daniel. "Kumusta ang trabaho mo?" tanong niya. Medyo nabigla si Daniel, ngunit agad nang umiti. "Maayos naman po, ma'am. Maraming salamat po sa pagkakataon." Tumango si Cassandra at tumingin kay Lyra na kasamang kumakain. Magandang ngiti ng anak mo, parang hindi siya nahirapan kahit kailan. Napayuko si Daniel. "Dahil ko sa kanya, ma'am, natututo akong ngumiti kahit mahirap ang buhay." Hindi na sumagot si Cassandra, ngunit bakas sa kanyang mukha ang kakaibang pag-iisip. Sa loob-loob niya, mas lalo niyang nakikita ang katapatan ni Daniel bilang ama. Lumipas pa ang mga buwan at mas naging maayos ang kalagayan ni Daniel at ng kanyang pamilya. Nakalipat sila mula sa barong-barong patungo sa maliit ngunit matibay na inuupahang apartment. Bagamat simple lang, hindi na sila nababasa ng ulan at may sapat na espasyo para kay Lyra. Nang unang gabi nila roon, nagdasal si Daniel. "Salamat Diyos ko at unti-unti kaming nagbabago." Ngunit kasabay ng pag-angat, mas dumami rin ang mga matang nakamasib. Sa loob ng kumpanya, nagsimula ng kumalat ang tsismis. Hindi kaya totoo? May relasyon ang CEO at ang janitor? Imposible. Pero bakit parang laging pinapaboran siya? Dumating ang punto na nakarating mismo kay Cassandra ang mga bulong-bulungan. Isang gabi, kinausap niya si Daniel sa kanyang opisina. "Daniel," panimula niya, "alam mo bang kumakalat ang tsismis tungkol sa atin?" Tumango si Daniel, halatang nahihiyap. "Pasensya na po, ma'am. Siguro po, dala lang ng inggit. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko sila pinapansin." Tumingin si Cassandra sa kanya, seryoso ang ekspresyon. "Hindi ko kayang kontrolin ang lahat ng sinasabi nila. Pero tandaan mo, ang ginagawa mo ay hindi lang para sa sarili mo. Para ito sa anak mo. Kaya't huwag mong hayaan na sirain ka ng mga salita ng iba." Tumango si Daniel, nafaramdam ng kakaibang lakas mula sa tinig ni Cassandra. Sa kabila ng lahat ng hamon, isang bagay ang hindi maitatanggi. Malaki na ang nabago sa kapalaran ni Daniel. Mula sa isang lalaking walang trabaho, ngayon ay may kinikita, may maayos na tirahan, at higit sa lahat, may pag-asa para sa anak. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, hindi pa rin siya tiyak kung ano ang kahihinatnan ng kanyang kasunduan kay Cassandra. Sa kanyang puso, nananatiling mabigat ang tanong, hanggang saan siya dadalhin ng kasunduan ito? At habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang nararamdaman na ang kanyang kapalaran ay unti-unti nang umiikot. Hindi na lamang bilang isang ama para kay Lyra, kundi bilang bahagi na rin ng mas malaking mundo kung saan naroon ang isang babaeng tulad ni Cassandra, na tila ba nagiging sentro ng lahat ng pagbabagong ito. Habang patuloy na nagsusumikap si Daniel sa kanyang trabaho, hindi rin maikakaila ang unti-unting pag-angat ng kanyang imahe sa kumpanya. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang nakakakita ng kanyang sipag at tiyaga. Ngunit kasabay nito, mas lalo ring lumalakas ang inggit at galit ng ilan sa loob ng kumpanya. Sa tuwing dumadaan siya sa hallway, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilan na pilit siyang iniismiran, may ilan na nagbubulungan. Ano bang meron sa kanya at parang paborito siya ng CEO? Bulong ng isa. Janitor lang siya dati, tapos bigla na lang staff dito. Siguro may connection sila. Dagdag pa ng isa. Isang hapon, matapos niyang tapusin ang paglilinis ng bodega, nilapitan siya ng isang veteranong empleyado na kilala sa loob ng kumpanya bilang mahilig sa intriga. "Uy Daniel," mapanuyang sabi nito. "Ang bilis mong nakaakyat ah. Hindi kaya may tinatago ka? Baka naman ginagamit ka lang ng boss natin." Huminga ng malalim si Daniel at mahinahong sumagot. "Wala akong tinatago. Nagtatrabaho lang ako ng maayos. Kung gusto mo, sabayan mo ako sa overtime para makita mo."
Napangisi ang lalaki at umalis, ngunit ramdam ni Daniel na hindi iyon ang katapusan. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Sa mga kapehan at smoking area ng mga empleyado, madalas naririnig ang usapan tungkol sa kanya. Si Daniel daw may relasyon kay Cassandra. Hindi daw qualified, pero bakit parang laging nasa tabi ng CEO? Siguro siya ang dahilan kung bakit laging masaya ang boss natin ngayon. Dumating pa sa punto na may ilang nagplano na siraan siya sa board members. Isang araw, pinatawag si Cassandra sa isang pulong kasama ang mga direktor ng kumpanya. Habang nakaupo si Cassandra, nagpisinta ang isang board member. Ma'am Cassandra, panimula nito. Nais lang namin ipaalam na may mga kumakalat na alingasngas tungkol sa isang empleyado ninyo. Si Daniel, marami ang nagtatanong kung bakit siya biglang natanggap kahit wala namang sapat na background. Hindi ito maganda para sa imahe ng kumpanya. Tahimik si Cassandra, ngunit halata sa kanyang mga mata ang galit. Kung ang basihan lang natin ay papel at credentials, maraming tao ang hindi magkakaroon ng pagkakataon. Nakita ko ang sipag at katapatan ni Daniel at kung tsismis lang ang pag-uusapan, hindi ako nagbabayad ng sweldo para lang pakinggan ang walang saysay na usapan. Natahimik ang lahat. Ngunit hindi iyon ang huling pagsubok para kay Daniel. Kinabukasan, habang abala siya sa trabaho, may natagpuan siyang sirang kagamitan sa opisina. Isang projector na sinadya palang putulin ang kable. Nang siya ang unang nakitan malapit doon, agad siyang pinagbintangan. Daniel, ikaw ba ang gumawa nito? Tanong ng supervisor. Hindi po sir, hindi ko po sisirain ang gamit dito. Naglilinis lang po ako. Ngunit dahil wala siyang maipakitang pruweba, muling nadagdagan ang pagdududa laban sa kanya. Mabuti na lang at dumating si Cassandra at ipinagtanggol siya. Hindi si Daniel ang may gawa niyan. Kung wala kayong ebidensya, huwag kayong basta-basta magbintang. Sa loob-loob ni Daniel, pakiramdam niya ay mas lalo siyang nagiging target. Hindi lamang inggit ang umiikot, para bang may mga taong handang gawin ang lahat para mapaalis siya sa kumpanya. Sa kabila nito, hindi siya bumigay, pinili niyang ipakita ang kanyang kakayahan. Nang magkaroon ng isang proyekto sa kumpanya na nangangailangan ng dagdag na manpower, siya ang voluntaryong nagtrabaho hanggang 10 oras ng gabi. Doon nakita ng iba ang kanyang dedikasyon. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, sabi ng isa sa mga empleyado. Pero sigurado akong wala sa atin ang kasing sipag niya. Ngunit kahit paunti-unting may nagbabago sa tingin ng ilan, nanatili pa ring malakas ang puwersa ng mga kontrabida sa kanyang paligid. May ilan na nagplano pang magdala ng maling dokumento para palabasing nagnanakaw siya ng oras sa trabaho. Buti na lamang at mabilis niyang naipakita ang katotohanan, na siya mismo ang nag-overtime ng walang bayad para matapos ang mga gawain. Isang gabi, pag-uwi niya, napaupo siya sa harap ng kanyang ina. Inay, minsan naiisip ko, tama ba itong pinasok ko? Lahat sila, parang laban sa akin. Parang gusto nila akong pabagsakin. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Anak, hindi lahat ng laban ay tungkol sa kahinaan mo. Minsan, lumalaban ang mga tao sa paligid mo dahil natatakot sila sa lakas na nakikita nila sa'yo. Huwag kang bibitiw. Huwag mong hayaang sirain ka ng mga tsismis at inggit. Tumingin si Daniel sa kanyang anak na si Lyra na mahimbing na natutulog. Sa mga mata ng bata, doon niya muling nakita ang dahilan ng lahat. Para sa'yo anak, kakayanin ko ito, bulong niya. At sa mga sumunod na araw, pinili niyang patuloy na maging matatag. Kahit na puno ng intriga, kahit na maraming kaaway sa loob ng kumpanya, pinatunayan niyang kaya niyang lumaban hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Mabilis ang lumipas na mga buwan sa gitna ng lahat ng intriga at pagdududa sa kumpanya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Daniel. Patuloy siyang nagtrabaho ng tapat at buong puso, at higit sa lahat, hindi siya bumitaw sa kanyang pangarap para kay Lyra. Subalit, isang araw, may dumating na balita na tuluyang yayanig hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin kay Cassandra. Isang hapon, tinawag siya ni Cassandra sa opisina nito.
Nakaupo siya sa likod ng malaking mesa. Seryoso ang anyo. Ngunit sa mga mata nito ay may kakaibang kislap. Pagkapasok ni Daniel, agad siyang nagsalita. Daniel, panimula ni Cassandra. May sasabihin ako sa'yo. Hindi ko alam kung ikatutuwa mo o ikagugulat. Pero, buntis ako. Parang tumigil ang oras para kay Daniel. Napatitig siya kay Cassandra. Hindi alam kung paano magre-react. Ma'am, totoo po ba? Tumango si Cassandra. May halong kaba at tuwa ang mukha. Totoo, nagbunga na ang kasunduan natin. Hindi alam ni Daniel kung matutuwa ba siya o matatakot. Sa isang banda, ibig sabihin nito ay naging matagumpay ang pagsubok na ibinigay sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang mas lalo itong magbubukas ng pintuan para sa mas malalaking pagsubok. Hindi lamang sa kumpanya, kundi sa kanilang personal na buhay. Ma'am, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Mahina niyang sambit. Masaya ako, pero natatakot din. Ngumiti si Cassandra bagamat bakas ang pagod sa kanyang mukha. Ako rin, Daniel. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Pero hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang mga darating na araw. Ang importante, may bago na tayong pag-asa. Mula noon, naging mas malapit si Cassandra kay Daniel at lalo na kay Lyra. Tuwing weekend, madalas niyang bisitahin ang bata. May mga pagkakataon pa na siya mismo ang bumibili ng mga damit at laruan para kay Lyra. Maganda ang ngiti ng anak mo, Daniel. Sabi niya minsan habang inaalalayan si Lyra sa paglalaro. Parang dala niya ang lahat ng ilaw sa paligid. Hindi lang siya anak ko, ma'am. Sagot ni Daniel, nakangiti. Siya ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa kumpanya, mas lalo pang lumakas ang bulong-bulungan. Alam mo na kung bakit laging pinapaboran si Daniel, sabi ng isang empleyado. Ingnan mo, buntis na si Cassandra. Sino pa bang ama niyan kundi siya? Mas lumakas ang mga mata ng paghusga at may ilan pang nagbanta na baka masira ang reputasyon ng kumpanya dahil sa kanilang sitwasyon. Ngunit sa halip na umatras, pinili ni Cassandra na maging matatag. Sa isang pulong kasama ang mga direktor, harap-harapang inamin niya ang kanyang pagbubuntis. Kung ano man ang iniisip ninyo, ako ang may desisyon dito, matigas na sabi ni Cassandra. At wala akong nakikitang dahilan para ikahiya ang pagbubuntis na ito. Natahimik ang boardroom. Ang iba'y halatang nagulat. Ngunit walang naglakas loob. Nakontrahin siya. Sa likod ng kanyang matatag na anyo, naroon si Daniel, nakatayo sa gilid, pinagmamasdan ng tapang ng babaeng minsan itinuring niyang malamig at walang puso. Habang lumilipas ang mga buwan ng pagbubuntis ni Cassandra, lalo namang naging malapit ang ugnayan nila ni Daniel. Madalas silang mag-usap tungkol sa hinaharap, tungkol sa kung paano nila haharapin ang mga darating na araw. May mga sandaling magaan. Ngunit marami ring pagkakataong puno ng pag-aalala. Daniel, sabi ni Cassandra isang gabi habang magkasama sila sa ospital para sa kanyang prenatal checkup. Hindi ko alam kung kakayanin ko ito mag-isa. Natatakot ako. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Seryoso ang tingin. Hindi ka nag-iisa, ma'am. Nandito ako. At gagawin ko ang lahat para hindi mo maramdaman na mag-isa ka. Naluha si Cassandra sa kanyang sinabi. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kasama. Isang taong hindi humahangad ng kanyang kayamanan o kapangyarihan, kundi ng kanyang kabutihan at kaligtasan. At dumating na ang araw na matagal nilang hinintay. Sa gitna ng isang gabi, nakatanggap si Daniel ng tawag. Nasa ospital na si Cassandra, manganganak na siya. Agad siyang nagmadali, dala ang kaba at pananabik. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng mga nurse at agad siyang pinapasok. Naroon si Cassandra, pawisan at halatang pagod, ngunit mahigpit ang hawak sa kamay ni Daniel. Daniel, nandito ka, bulong niya, puno ng luha. Nandito ako, Cassandra. Hindi kita iiwan, sagot niya. Mahigpit ding hawak ang kamay nito. Ilang oras ang lumipas at sa wakas narinig nila ang unang iyak ng sanggol. Malusog at malakas, tanda ng bagong pag-asa. Naluha si Cassandra habang kinarga ang kanyang anak at hindi rin napigilang maluha si Daniel. Daniel, bulong ni Cassandra, salamat. Dahil sa iyo, natupad ang pangarap ko.
At sa sandaling iyon, hindi lamang isang bagong buhay ang isinilang. Kasabay nito ay ang bagong pag-asa para kay Cassandra, kay Daniel, at sa kanilang mga anak. Ang sanggol na iyon ay hindi lamang simbolo ng kanilang kasunduan, kundi ng bagong simula. Isang simula na magbabago sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Matapos ang pagsilan ng sanggol, nag-iba ang ihip ng hangin sa buhay ni Daniel at Cassandra. Ang ospital na dati puno ng kaba at ingay ay ngayon napalitan ng munting sigaw ng bagong silang na bata. Para kay Cassandra, iyon ang unang beses na naranasan niyang maging tunay na ina. At para kay Daniel, iyon ay patunay na hindi nasayang ang lahat ng sakripisyo niya. Daniel, bulong ni Cassandra habang hawak-hawak ang sanggol, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Ang buhay ko ay nagkaroon ng bagong kulay. Napatingin si Daniel sa kanya, bakas sa muka ang lungkot at tuwa na magkahalo. Hindi mo kailangang magpasalamat, ma'am. Ang lahat ng ito, ginawa ko para sa pangarap ng anak ko. Pero ngayon, nakikita ko ring may bagong dahilan para ipagpatuloy ang laban. Mula sa ospital, madalas nang dumalaw si Daniel hindi lamang dahil sa trabaho, kundi para rin tulungan si Cassandra sa pag-aalaga ng sanggol. Nakikita niya kung paanong unti-unting nagbabago ang babae. Ang dating istriktang CEO na walang pakialam sa maliliit na bagay, ngayon ay natutong ngumiti at ngumawa kapag umiiyak ang bata. Isang hapon, habang sabay nilang pinapatulog ang sanggol, hindi maiwasan ni Cassandra ang mapansin ang pakikipaglaro ni Daniel kay Lyra. Nakaupo ito sa gilid ng kama. Pinapakita sa sanggol ang kapatid niyang si Lyra na masayang naglalaro ng manika. "Papa, tingnan mo, baby brother," tuwang-tuwang sabi ni Lyra. Napangiti si Daniel at hinaplos ang buhok ng anak. "Oo anak, may kapatid ka na at pareho kayong magiging dahilan ng lahat ng gagawin ko sa buhay na ito." Tahimik na pinagmamasdan sila ni Cassandra. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang larawan ng pamilyang matagal na niyang hinahangad. Hindi na siya nagdalawang isip na sabihin ang kanyang nararamdaman. "Daniel, alam mo ba? Hindi ko na nakikita ang sarili kong mag-isa. Sa tuwing kasama kita at ang mga anak, pakiramdam ko, may pamilya na rin ako." Nagulat si Daniel sa kanyang sinabi, ngunit hindi na rin siya nagtaka. Sa mga buwan ng kanilang paglalapit, hindi na lamang kasunduan ang namamagitan sa kanila. Unti-unti, may nadaramang init na hindi nila maipaliwanag. Ngunit kahit pa unti-unting nagiging malapit ang kanilang mga puso, hindi rin maikakaila ang mga hadlang. Sa kumpanya, patuloy ang mga mata ng paghusga. May ilan pang nagsimulang mag-imbestiga sa personal na buhay ni Cassandra. Isang gabi, habang nasa opisina sila, kinausap niya si Daniel. "Daniel, alam kong maraming hindi natutuwa sa sitwasyon natin. Maraming nagdududa. Pero gusto kong malaman mo, hindi ko sila papakinggan." Tumingin si Daniel sa kanya, seryoso ang mga mata. "Ma'am, hindi ako natatakot sa kanila. Ang iniisip ko lang ay ang anak ko. At ngayon, pati na rin ikaw. Kung kailangan kong harapin ang lahat ng iyon, gagawin ko." Sa simpleng palitan ng salita, mas lalo silang naging matatag. Hindi na lamang ito tungkol sa kasunduan, kundi tungkol sa pagtitiwala at pag-asa na sabay nilang binuo. Sa kanilang pag-uusap, madalas na lumalabas ang mga bagay na hindi nila inaasahang mailalantad nila sa isa't isa. Si Daniel, ikinukwento ang hirap ng pagpapalaki kay Lyra ng mag-isa, ang mga gabi ng gutom at pagod, ang mga mata ng lipunang humusga sa kanya. Si Cassandra naman, ibinahagi ang kanyang mga sugat mula pagkabata, kung paano siya lumaking parang estranghero sa sariling bahay, kung paano pera at negosyo ang laging nasa unahan at hindi pagmamahal. Daniel, minsang sabi ni Cassandra habang magkasama sila sa veranda ng kanyang bahay, "Ngayon ko lang naramdaman na may nakakaintindi sa akin. Hindi ako CEO sa harap mo. Hindi ako mayaman. Hindi ako malakas. Isa lang akong babaeng natatakot at naghahanap ng pagmamahal." Hindi nakapagsalita si Daniel agad. Ngunit hinawakan niya ang kamay ni Cassandra. "At sa harap mo, hindi ako janitor, hindi ako mahirap na ama. Isa lang akong lalaking handang ibigay ang lahat para sa mga mahal ko." Lumipas pa ang mga linggo
at mas lalo pang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Madalas silang magkasama sa mga simpleng bagay. Pagkain ng sabay kasama sila Lyra at ang sanggol. Paminsan-minsang paglalaro sa parke. At pag-uusap tungkol sa hinaharap. Ngunit higit sa lahat, natutunan nilang magtiwala. Si Cassandra, na dati puro takot at pangamba, natutong sumandal kay Daniel. Si Daniel naman, na dati puro sakripisyo at kahirapan, nakaramdam ng bagong lakas dahil sa presensya ng babae. Isang gabi, matapos patulugin si Lyra at ang sanggol, nag-usap sila ni Cassandra sa sala. Tahimik maliban sa mahinang huni ng orasan sa dingding. Daniel, mahina niyang sabi, "Hindi ko alam kung anong tawag dito. Hindi ko alam kung ito ba ay simula ng pagmamahalan o isa pa ring kasunduan. Pero alam ko, hindi ko na kayang mawala ka." Napatingin si Daniel sa kanya at sa unang pagkakataon, hayagang sinabi ang matagal na niyang nararamdaman. "Cassandra, sa dami ng pinagdaanan natin, hindi na mahalaga kung saan nagsimula. Ang mahalaga na yon, magkasama tayo." At sa sandaling iyon, unti-unti nang naglalapit ang kanilang mga puso. Hindi na lamang ito tungkol sa pangarap ni Cassandra na magkaroon ng anak o sa pangarap ni Daniel na maiyahon sa hirap si Lyra. Ito ay naging tungkol na sa kanila, sa bagong pamilya na unti-unti nilang binubuo, sa bagong pag-asang nagsisimula sa pag-ibig na hindi nila inaasahang darating. Hindi inasahan ni Daniel na sa gitna ng unti-unti ng pag-aayos ng kanyang buhay kasama sina Cassandra at Lyra ay biglang babalik ang isang anino mula sa kanyang nakaraan. Isang hapon, habang pauwi siya galing trabaho, nadatnan niya sa labas ng kanilang apartment ang isang babaeng matagal na niyang hindi nakita, si Maricel. Ang asawa niyang nang iwan sa kanya ilang taon na ang nakalipas. "Daniel," mahina ngunit puno ng emosyon ang boses nito. "Pwede ba tayong mag-usap?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Daniel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa tabi ni Maricel ay may dalang bag, halatang galing sa malayong lugar. Nanlumo siya na para bang bumalik lahat ng sakit at alaala ng nakaraan. "Inay," awag ni Lyra mula sa loob ng bahay, tuwang-tuwa na makakita ng bagong mukha. Ngunit agad siyang pinigilan ni Daniel. "Lyra, sa loob ka muna," wika niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nag-usap sila ni Maricel sa labas. "Bakit ka bumalik?" tanong ni Daniel, nanginginig ang boses. "Daniel, nagsisisi ako," sagot nito habang umiiyak. "Naiwan kita at ang anak natin noon dahil sa kahirapan. Pero ngayon, gusto kong bumawi. Gusto kong makasama si Lyra." Napatitig si Daniel sa kanya. "Ngayon ka lang naisip bumalik? Nang pinipilit kong buhayin ang anak natin mag-isa, nasaan ka? Nang gutom na gutom kami at walang makain, nasaan ka?" Walang naisagot si Maricel, kundi luha. Ngunit bago pa tuluyang lumala ang usapan, biglang dumating si Cassandra. Suot ang kanyang simpleng corporate attire. Bit-bit ang mga dokumentong kakauwi lang niya mula opisina. Nang makita ang eksena, agad niyang nilapitan si Daniel. "Sino siya?" Malamig ngunit mapanuring tanong ni Cassandra. Nag-angat ng tingin si Maricel. "Ako ang asawa niya. Ako ang tunay na ina ni Lyra." Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Ang bigat ng mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa gitna nila. Natahimik si Daniel, hindi alam kung paano ipapaliwanag. Kinabukasan, nagkaroon ng tensyon sa bahay. Gusto ni Maricel na makasama si Lyra, ngunit tumutol si Daniel. "Hindi mo siya pwedeng basta kunin. Hindi mo alam ang pinaghirapan ko para sa kanya." Ngunit matigas din si Maricel. "Ako pa rin ang ina niya. May karapatan ako." Dahil dito, napilitan silang idulog ang usapin sa korte. Doon lalong naging komplikado ang lahat. May mga adugadong humawak sa kaso at dahil kay Cassandra, nagkaroon ng sapat na pondo si Daniel para ipaglaban ang anak. "Hindi ko hahayaan na basta ka nilang maagawan, Daniel," wika ni Cassandra habang pinipirmahan ang ilang dokumento. "Lalo na't alam kong hindi ka iniwan ng anak mo, pero siya oo." Sa mga pagdinig sa korte,
Kitang-kita ang determinasyon ni Daniel. Kagalang-galang na hufom. Ilang taon ko pong pinalaki si Lyra mag-isa. Hindi siya nagutom, hindi siya iniwan. Ako ang kanyang ama at ako ang kasama niya sa lahat ng oras. Si Maricel naman ay pilit ipinapakita na nagbago na siya. Nagkamali po ako, pero gusto ko pong itama yon. Nais kong maranasan ng anak ko na may ina. Habang tumatagal, mas lalong bumigat ang sitwasyon. Si Lyra mismo ay nalito. Papa, bakit may babaeng nagsasabing mama ko siya? Si Lola ang mama ko. Napaluha si Daniel sa tanong ng anak. Anak, mahirap ipaliwanag. Pero ang mahalaga, hindi kita iiwan. Sa mga panahong iyon, napatunayan ni Cassandra ang kanyang paninindigan. Kahit hindi siya bahagi ng kaso, lagi siyang nasa tabi ni Daniel, nagbibigay ng lakas ng loob. Daniel, andaan mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka dapat matakot sa nakaraan. Nagpasya ang hukom na manatili kay Daniel ang buong kustodiya ni Lyra dahil siya ang nagpakita ng tunay na malasakit at kakayahan bilang magulang. Si Maricel ay binigyan lamang ng karapatang dumalaw paminsan-minsan. Paglabas nila ng korte, mahigpit na niyakap ni Lyra ang ama. Papa, ayokong mawala ka. Ikaw lang ang gusto kong kasama. At sa harap ng lahat, hinawakan ni Cassandra ang kamay ni Daniel. Hindi ka na muling iiwan ng nakaraan. Simula ngayon, sabay na nating haharapin ang bukas. Ang pagbabalik ng nakaraan ay nagdala ng malaking unos. Ngunit ito rin ang nagpatibay kay Daniel at kay Cassandra. Doon nila napatunayan na ang tunay na pamilya ay hindi lang nakabase sa dugo, kundi sa pagmamahal, sakripisyo, at pagpili araw-araw na manatili sa isa't isa. At tapos ang matagumpay na pagdilitis kung saan napanatili ni Daniel ang kustodiya kay Lyra, hindi pa ring natapos ang mga pagsubok na kailangan nilang harapin. Sa kumpanya naman, mas lalo pang lumakas ang bulong-bulungan. Ang pagbubuntis ni Cassandra at ang lantad na pagpanid niya kay Daniel ay nagdulot ng matinding intriga sa loob ng boardroom. Isang umaga, pinatawag si Cassandra ng mga investors. Nasa mahaba at marangyang conference table ang lahat. Bawat isa ay may dala-dalang folder na puno ng reklamo at argumento. Tahimik si Cassandra nang pumasok, ngunit dama ang bigat ng paligid. Miss Cassandra, panimula ng isang investor, hindi namin pwedeng paliwalain ang mga usapin sa loob ng kumpanya. Ang relasyon mo kay Daniel ay naglalagay sa panganib sa reputasyon ng kumpanya. Ang mga kliyente ay nagdududa na sa pamamalakad dito. Tumayo ang isa pang board member. Mas matalim ang pananalita. Kung hindi mo ititigil ang pagpapabor sa kanya, baka mawalan kami ng tiwala at mag-pull out ng investments. Tahimik si Cassandra, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang matinding determinasyon. Hindi siya agad nagsalita. Sa gilid ng silid, naroon si Daniel, nakatayo at tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Alam niyang siya ang ugat ng gulo at hindi niya maiwasang sisihin ang sarili. Nang makita ito ni Cassandra, agad siyang tumindig. Kung ang isyu ninyo ay si Daniel, hayaan ninyong ipaliwanag ko. Hindi ko siya pinapaboran dahil sa personal na dahilan. Pinili ko siya dahil nakita ko ang kanyang kasipagan at dedikasyon. Kung tutuusin, siya ang halimbawa ng isang empleyadong hindi sumusuko kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Ngunit hindi kumbinsido ang lahat. Puro salita lang yan, tugon ng isang board member. Hindi sapat ang sipag kung wala namang papel na magpapatunay ng kanyang kakayahan. Naramdaman ni Daniel ang bigat ng sitwasyon. Sa loob-loob niya, gusto niyang lumapit at sabihin na handa siyang umalis kung iyon ang makakabuti para kay Cassandra. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang dumulog ang isa sa mga project managers. Pasensya na, pero gusto kong magbigay ng input. Sabi nito, kung hindi dahil kay Daniel, hindi matatapos ang huling proyekto natin sa oras. Siyang tumulong mag-ayos ng logistics kahit hindi iyon trabaho niya. Kung wala siya, siguradong nalugi na tayo. Natahimik ang silid. Ang mga board members ay nagkatinginan. Kahit paano, nagsimulang may mabasag na pader ng pagdududa. Ngunit hindi pa rin nawawala ang banta. Hindi sapat ang isang proyekto para baliwalain ang lahat ng usapan. Matigas na wika ng isang investor.
Kung magpapatuloy ito, siguradong mawawala ang ilang major clients natin. Pagka-uwi nila mula sa meeting, ramdam ni Daniel ang bigat sa balikat ni Cassandra. Tahimik ito sa loob ng sasakyan, nakatingin sa malayo. Cassandra, mahina niyang wika. Kung ako ang problema, handa akong lumayo. Ayokong mawala lahat ng pinaghirapan mo dahil sa akin. Biglang lumingon si Cassandra, matalim ang tingin. Huwag mong ulitin yan, Daniel. Hindi ikaw ang problema. Ang problema ay ang mga taong hindi marunong tumanaw ng halaga sa sipag at katapatan. Hindi kita kailanman pababayaan. Sa puntong iyon, mas lalo pang humanga si Daniel sa tapang ni Cassandra. Ngunit alam nilang hindi matatapos ang laban sa isang salita lamang. Kinabukasan, kumalat na naman ang bagong intriga. May lumabas na balita sa isang business newspaper. CEO Cassandra, nakipagrelasyon sa empleyado, panganib sa imahe ng kumpanya. Kasama ang litrato nila ni Daniel, nakuha ng isang paparazzi habang magkasamang bumibili ng gatas para kay Lyra at ng bagong silang nasanggol. Nagulat si Daniel sa nakita. Cassandra, paano kung lalo lang lumala ang sitwasyon dahil dito? Ngunit matatag si Cassandra. Daniel, hindi ko ikinahihiya ang pamilya natin. Kung sa tingin nila'y kahinaan ito, ipapakita kong kabaliktaran. Ito ang lakas ko. Isang linggo ang lumipas. Muling nagkaroon ng meeting kasama ang board. Doon, hinarap ni Cassandra ang lahat. Alam kong marami sa inyo ang hindi natutuwa. Pero nais kong ipaalam, hindi ko ikakaila ang katotohanan. Oo, si Daniel ay mahalagang bahagi ng aking buhay. Ngunit higit pa roon, isa siyang empleyado na nagbigay ng tunay na kontribusyon sa kumpanyang ito. Kung aalis kayo dahil sa kanya, malaya kayo. Pero tandaan ninyo, ang kumpanyang ito ay itinayo hindi lang sa pera, kundi sa mga taong handang magsakripisyo. Tahimik ang silid, unti-unting nagsalita ang ilan sa mga board members na dati kontra. Kung tutuusin, sabi ng isa, tama siya. Sa mga huling buwan, nakita ko rin ang sipag ni Daniel. Siguro panahon na para bigyan siya ng tamang pagkilala. Bagamat may ilan pa ring nanatiling tutol, hindi na nila nagawang patalsikin si Daniel. Sa halip, lalo pa siyang naging inspirasyon sa ibang empleyado. Ngunit malinaw kay Daniel at Cassandra na hindi pa tapos ang laban. Ang kanilang relasyon ay patuloy na magiging paksa ng intriga at oposisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, mas lalo silang naging buo. Pag-uwi nila, nadatnan nilang mahimbing na natutulog si Lyra habang yakap-yakap ang kapatid. Napangiti si Daniel. Kahit anong laban ang dumating, basta nakikita ko sila, alam kong worth it lahat. At sa tabi niya, tumango si Cassandra. Hawak ang kanyang kamay. Hindi lang laban, Daniel. Ito ang simula ng tunay na pagbabago. Sa kabila ng mga pag-atake ng kanilang mga kalaban, lumabas silang mas matatag. At habang tumitibay ang kanilang paninindigan, mas lalo ring lumalapit ang kanilang mga puso sa isa't isa. Sa gitna ng patuloy na intriga at pag-atake ng mga kalaban, dumating ang pinakahihintay na araw sa buhay ni Cassandra at ni Daniel. Isang maulang gabi, habang nagtratrabaho si Cassandra sa kanyang opisina, bigla niyang naramdaman ang matinding pananakit ng tiyan. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan, pawisan at namumutla. Daniel, sigaw niya, at mabilis namang dumating si Daniel, na noon ay nasa labas lang ng opisina, nag-aayos ng mga papeles. Anong nangyayari? Cassandra, takot na tanong nito habang inalalayan siya. Malapit na. Daniel, manganganak na ako. Hirap na sagot ni Cassandra. Agad niyang tinawag ang driver ng kumpanya at dinala si Cassandra sa ospital. Sa biyahe, hawak-hawak ni Daniel ang kamay niya. Ramdam ang panginginig at pag-iyak ng babae. Huwag kang matakot, Cassandra. Nandito ako, hindi kita iiwan. Paulit-ulit niyang bulong. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng mga doktor at nurse. Dali-daling dinala si Cassandra sa delivery room. Naiwan si Daniel sa labas, balisa at halatang hindi mapakali. Ang kanyang puso ay parang sasabog sa kaba. Diyos ko, bulong niya habang nakaupo sa waiting area. Iligtas mo sila, hindi ko kayang mawalan ng kahit isa sa kanila. Makalipas ang ilang oras ng paghihintay, pinayagan siyang pumasok upang samahan si Cassandra. Doon,
Nakita niya ang babaeng dating kinatatakutan ng lahat, ang CEO na istrikta at malupit. Na yon ay isang babaeng mahina, nanginginig, ngunit matatag pa ring lumalaban. Daniel, natatakot ako, bulong ni Cassandra, habang pawisan at namimilipit sa sakit. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang hinalikan. Nandito ako, magkasama nating haharapin ito. Ilang oras pa ang lumipas ng sigawan, iyakan at dasal. Sa bawat sigaw ni Cassandra, kasabay ang mahigpit na hawak ni Daniel. Hanggang sa tuluyan nilang narinig ang unang iyak ng kanilang sanggol. Malusog, malakas at tila ba isang biyayang matagal nang hinihintay. Napaiyak si Cassandra, hindi makapaniwala. Daniel, anak natin ito. Bulong niya habang pinapatong ng doktor ang sanggol sa kanyang dibdib. Tumulo ang luha ni Daniel. Hindi niya mapigilan ang emosyon habang nakatingin sa mag-ina. Salamat Cassandra, salamat sa biyayang ito. Ngunit higit sa lahat, nagulat ang lahat sa ospital nang makita nilang bumagsak ang luha mula sa mga mata ng CEO. Ang babaeng kilala bilang walang puso at puro negosyo, ngayon ay nakikitang umiiyak ng lantaran dahil sa pagmamahal at ligaya. Habang nakayakap si Cassandra sa kanilang anak, lumapit si Lyra, dala ng kanyang lola. Papa, Mama, ang cute ng baby! May kapatid na ako! Tuwang-tuwa nitong sigaw. Niyakap ni Daniel ang kanyang anak. Oo anak, may bago ka ng kakampi. Pamilya na tayo. Sa mga araw na sumunod, dumagsa ang mga tao sa ospital. May ilang empleyado, ilang board members, at maging ang mga kaibigan ni Cassandra. Ang dating puno ng pagdududa, ngayon ay namangha sa nakita nilang pagbabago. Hindi ko akalain na si Cassandra ay magiging ganito kasaya, bulong ng isang direktor. Siguro mali tayo sa kanya, ngunit syempre hindi rin nawala ang mga kontrabida. May ilan pa ring bumubulong na ang lahat ng ito ay magpapahamak sa imahe ng kumpanya. Ngunit nang makita nilang hawak ni Cassandra ang anak, ramdam nila ang lakas at tapang ng isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang nakahiga si Cassandra at natutulog ang kanilang anak sa crib, umupo si Daniel sa gilid ng kama. Tahimik niyang pinagmasdan ang dalawang mahalagang tao sa kanyang buhay. Cassandra, mahina niyang sabi, hindi ko akalain na darating ang araw na makikita kong may pamilya akong ganito. Puro paghihirap lang ang alam ko. Pero ngayon, binigyan mo ako ng pag-asa. Nagmulat ng mata si Cassandra, nakangiti. At ikaw, Daniel, binigyan mo ako ng pagkakataong maramdaman ang tunay na pagmamahal. Hindi pera, hindi negosyo, kundi isang pamilya na totoo. Sa puntong iyon, naging malinaw na sa kanilang dalawa na hindi na sila basta nakatali sa kasunduan. Ang anak na isinilang ay hindi lamang bunga ng isang kondisyon, kundi simbolo ng pag-ibig na unti-unti nilang natutunan sa isa't isa. At nang dumating ang araw ng pag-uwi nila mula sa ospital, sinalubong sila ng mga tao sa kumpanya. May ilang nagbigay ng bulaklak, may mga nagpalakpak, at may ilan pang lumapit para batiin si Cassandra. Congratulations ma'am, wika ng isa. Malusog at maganda ang inyong anak. At salamat din kay Daniel. Dahil nakita namin kung paano siya maging ama at kasama. Napangiti si Cassandra at si Daniel. Hawak-hawak ang kanilang sanggol, sabay silang lumakad palabas ng ospital. Sa likod nila, nakasunod si Lyra, tuwang-tuwa at walang tigil sa kakatanong tungkol sa kanyang bagong kapatid. Ang kapanganakang hiyon ay hindi lamang nagbigay ng bagong buhay, kundi nagsilbing tulay para mas lalo pang pagtibayin ang kanilang pamilya. At para kay Daniel, iyon ang sandaling napatunayan niyang lahat ng sakit, pagod at sakripisyo ay may kapalit na ligaya. Isang bagong simula na puno ng pag-ibig at pag-asa. Matapos ang matagumpay na kapanganakan at pagbabalik nila sa kanilang tahanan, nagsimula na ring lumambot ang mga puso ng mga taong dati ay puro paghusga lamang ang nakikita kay Daniel at Cassandra. Sa unang pagkakataon, naging usap-usapan ang hindi lamang tsismis, kundi pati na rin ang mga pagbabagong malinaw na nakikita sa kanila. Isang umaga, habang naglalakad si Daniel papasok sa trabaho,
sinalubong siya ng ilang empleyado. Hindi na yon mga ngiting mapanlait o mga bulong na puno ng intriga. Ngayon, bakas sa kanilang mga mata ang respeto. Daniel, congrats sa bagong baby. Bati ng isa. Salamat sa sipag mo, pare. Sabi naman ng isa pang utility staff. Ikaw ang inspirasyon namin dito. Hindi makapaniwala si Daniel sa naririnig. Dati, siya ang laging tinutulungan lang ng awa o pinag-uusapan sa likod. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay unti-unti na siyang tinatanggap bilang kapantay. Samantala, sa kumpanya, nagbago na rin ang tono ng mga board members. Ang mga dating puro reklamo at banta ng paraalis, ngayoy natutong kumilala sa mga pagbabago sa pamamalakad ni Cassandra. Dahil sa kanyang pagbubuntis at pagsilang ng anak, nagkaroon siya ng kakaibang aura na mas lalong nagpalapit sa kanya sa mga empleyado. Hindi na siya basta ang matigas at istriktang CEO. Ngayon, isa siyang pinuno na may pusong marunong magmahal. Isang araw, pinatawag niya ang lahat ng empleyado sa isang General Assembly. Naroon si Daniel sa gilid ng entablado, tahimik na nakikinig. Hawak ni Cassandra ang mikropono at sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng emosyon sa harap ng lahat. Marami sa inyo ang nakarinig na ng mga chismis tungkol sa akin at kay Daniel, panimula niya. At hindi ko ikakaila, lahat iyon ay totoo. Pero hayaan ninyo akong ipaliwanag, hindi kahinaan ang magmahal. Hindi kahinaan ang bumuo ng pamilya. Ito ang naging dahilan kung bakit mas lumakas ako at mas naging matatag bilang inyong pinuno. Nagpalakpakan ng karamihan, may ilan pang napaluha dahil sa katapatan ng kanyang mga salita. At sa puntong iyon, hindi na naging issue ang relasyon nila ni Daniel. Sa halip, nakita ng lahat ang inspirasyon na dala ng kanilang kwento. Nagsimula ring magbago ang pakikitungo ng lipunan kay Daniel. Ang mga kapitbahay na dati nangungutya sa kanya ay ngayon bumabati na. Daniel, ibang-iba ka na ngayon. Dati, fishbowl lang ang tinda mo sa kanto. Ngayon tingnan mo, kinikilala ka na sa kumpanya. Sabi ng isa, napangiti lang siya at sagot. Hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa sipag, tiwala at sa anak ko. Ang kanyang ina na dati nag-aalala kung makakayanan ba niya ang lahat, ngayon ay masayang nakamasid. Anak, hindi ko akalain na makikita kong may masayang pamilya ka. Dati puro lungkot lang ang dala mo sa bahay na ito. Ngayon, puno na ng tawanan. Si Lyra naman, masayang-masaya sa pagkakaroon ng bagong kapatid. Madalas niyang buhapin ang sanggol habang nagsasabing, Papa, Mama, ako ang ate, ang mag-aalaga sa kanya. Ang simpleng tahanan nila ay unti-unting napuno ng init at pagmamahal. Ang mga gabi na dati puro iyakan at gutom, ngayon ay napalitan ng manatawanan at kwentuhan. Tuwing gabi, sabay-sabay silang nagdarasal at nagpapasalamat. Ngunit higit pa sa pamilya, nakita ng lipunan ang isang aral na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa yaman o titulo, kundi sa tapang at dedikasyong ipaglaban ang mahal mo. Isang lokal na pahayagan ang naglabas ng artikulo tungkol sa kanilang kwento. Mula kahirapan hanggang CEO site, kwento ng single dad na naging inspirasyon. Sa artikulong iyon, itinampok kung paano nagsimula si Daniel sa wala, paano siya nilibak ng lipunan, at kung paano siya tumayong matatag, hanggang sa dumating ang panahong tinanggap na siya hindi lamang ng kumpanya, kundi ng buong komunidad. Naging inspirasyon ang kanilang pamilya, hindi lamang sa mga empleyado, kundi maging sa mga ordinaryong tao. Maraming single parents ang lumapit kay Daniel, humihingi ng payo at lakas ng loob. Sir Daniel, paano ninyo nagawa? Paano ninyo kinaya ang lahat? Ngumiti lamang siya at sagot, hindi ako sumuko. Kahit ilang beses akong tinanggihan, bumangon ako ulit. Dahil kapag para sa anak mo, hindi ka dapat tumigil. Sa puntong iyon, mas lalo siyang nirerespeto. Ang dating tinitingnang mahirap na walang mararating, na yun ay kinikilalang huwara ng sipag at pagmamahal. Hindi rin nagpahuli si Cassandra sa pagbabagong iyon. Mula sa pagiging malamig at puro trabaho, naging mas bukas siya sa mga empleyado. Nakikinig siya sa kanilang mga hinaing, nagbibigay ng mas patas na oportunidad, at higit sa lahat, ipinapakita niyang kahit CEO siya, isa rin siyang tao na may puso. At sa tuwing magkasama silang nakikita ng mga tao, si Cassandra, si Daniel, si Lyra at ang kanilang bagong anak, hindi na chismis ang bumabalot sa kanila.
Sa halip, paghanga at inspirasyon na ang nangingibabaw. Ang pagtanggap ng lipunan ay hindi dumating sa isang iglap. Maraming taon ng sakripisyo, luha at laban ang kanilang dinaanan. Ngunit sa huli pinatunayan nila na walang imposible kung ang pundasyon ay pagmamahal at paninindigan.